Meron siyang small group, mga leader. Pinitrain namin na maging leader. One, si panganay, lagi na pupuntahan yung mga leader. Tuturuan, huhubugin, sasanayin. Ako, ganun din ginagawa ko sa mga primary ko. Ngayon, yung mga primary na yun, imagine mo, sabi natin ilan, sabi natin 8 o 10. Eh, si Kristo ilan ba ang disciple ni Kristo? Well, si Kristo mismo mayroong primary, 12. Sa tingin mo ba ninyo, kakayanin ni Kristo kung siya lang? Matalino si Jesus Christ. Ang ginawa niya, dinuplicate niya ang kanyang sarili. Nagbuo siya ng primary, dahil itong primary niya, itong pinahalo niya. Di ang dami na, ang goal, magkaroon din sila ng kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang small group. Pero ang target ni Christ, yung mga disciple. Iba po ang approach ni Christ doon sa mga disciple kaysa doon sa mga baguhan. Nakuha ninyo? Tingnan ninyo. Imagine mo nung si Kristo yung mamamatay na sa krus, nagpupuhay ko siya ay mamamatay sa krus. Ano sabi ni Peter? Sino ba? Si Peter. Hindi ba ngayon yan, Panginoon? Di ba? Alala niyo yun? Ano sabi sa kanya ni Jesus Christ? Ha? Ano sabi? O nga, ano sabi na? Lumayas ka, Satanas. Diablo nga eh, Diablo nilawag eh. Si Peter ba nag-backslide? Ito sabi ni Pastor Alex, wala kang kaluluwa? Diablo ka. Ano gagawin mo? Wala kang ahay? Ha? Diablo! Puro nag-backslide na tayo dito. Pero si Kristo, grabe mag-rebuke sa mga disciple. Pwede na, ibang approach ni Christ doon sa 12 kaysa doon sa iba. Ito yata, maging pusong bato tayo. Ha? Pusong bato, magating sa rebuke. Diba kasi, bilang na kami yan eh. Isod ka agad. Pastor, napapaalam na po ako. Bakit? Papaksmed ako, Pastor. Bakit na nga? Pinag-train niyo ako eh. Ako pinag-pray niyo ako. Pag-pray niyo ako, papaksmed ka na? Grabe talaga. Alam niyo, sa amin na sa simbahan namin ganito. Kasi ako nila ng kulturang kinagisnan. Na pag church, after ng church, kainan kami lahat. Kainan, alala mo lang sa akin, doon sa Malalay. Si Ariel. Siya pa'y tagakuha ng daon sa akin. Nakainas, kamay-kamay tayo, kain tayo. Lalakas ko, kain naman kayo. Libre! Pagkat ko sa Pasig, pinala ko yun. Ang dami namin. Sandali lang. Puro libre itong mga ito ha. Upos yung pondo. Madala pagkagalit sa kaluluwa. Madala kung hindi. Sabi ko, malayan. Ay, pinapakain! Kami nag-backslide. Diyos ko ba? Lumitaw! Kultura! Kasi sanay sila doon sa kulturang kinagisnan nila. Kaya lang ang problema, butas yung bulsa namin. Butas yung pondo, lagi na pondo. Sabi ko, baka pwede alisin ka. May pumayag, pero meron hindi. Sabi siya, basta ba't inalis yung pagkain? Sama pa makatingin sa akin. Di ba? Bakit? Ano problema doon? Alam nyo, may mga umalis. Pero mula nang umalis sila, dumami kami. Bakit? Dahil yung pondo na para sa kakain, ginamit namin sa evangelism. So dumami ang tao sa mga simbahan. Bakit? Sa tura lang naman yan. At tanongin ko po kayo, sa Catholic ba nagpapakain si Father? Ha? Bakit na nagpapakain? Wala na nag-isip kay Father. Pero bakit sa buong lagi? Sabi naman, sa buhay ang lasa ng ulam dito, nakakatisol. Ganon! Depende sa kultura niya. Alam mo, nung araw kami sa church, ako puro libre mo. Basta may conference, mayroong convergence. Atin tayo, sige atin tayo. Tapos agad lahat ni Pastor. Sige lang, ako bahala dyan. Una kasi gano'n ako eh. Kaya napansin ko, bigat na bigat ako talaga. Binago ko yung kultura ko. Mula ngayon, patak-patak tayo. Marasalo na ko. Kung marasalo ka na, kita lang ako ng marasalo. Mga umalis na naman.
Pero may mga natira. Yung mga natira, yun ang mga gandang mga puso. Sige na, mag-aalis kami, o yung FX, o arte na kami ng FX, ilan tayo? 10! O tigo 100, punta tayo doon. Kasi pag isa lang ang kakarga, bigat doon lang. E kung sama-sama lahat, ayos yan, gumaan, ang pasangit. Yun yan, hindi nag-aano nalalagas po ako. Kasi ako yung weekend dati. Pag ako nag-aano, sa ganito na eh. Ako sa sabon. Kaya nung medyo binabagay ko na, nagtubuan na. Stress ka pala. Uy, patawa-tawa kayo, baka yung pastor niyo, stress na, hindi pa namamalayan. Ha? Hello? Amen. Kunyo, evangelism. Biblical ba yan? Sorry ha, ate. Pag hindi ka nag-evangelize niyo, kasalanan yan sa Diyos. Kasalanan yan. Pastor, pagod ako kumakanta, ako sumasayo, ako tumutugtog. Ano ba sabi ni Jesus? Tingnan nga natin. Acts 1:8. Ano sabi ng Bible? Basahin ko sabay-sabay. 1, 3, go! And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kita nyo? Witness. Uy, mga ate, mga saksi pala po tayo. Sabi mo sa kadali, saksi ka pala eh. Saksi tayo. Alam mo ibig sabihin na saksi? Pag sinabi saksi, ikaw mismo yung nakakita. Okay? Ibig sabihin, nakukumbinsi mo yung husgado dahil pag ikaw yung patotoo. Tama? Pag ikaw hindi mo nakakita eh. Kaya sasabihin ng judge, o si ng abuga, ang judge, sino ba ang witness? Tayo yung witness. Sabi ng abogado, ikaw ba yung nakasabi ng katotohanan at tama ka lamang, nakataas na yung kamay? Opo. O sige, sa korting ito, pwede bang ituro kung sino ang nangutang sa'yo na hindi nagbayad? Siya po! Tama? Bakit? Siya mismo nakakita eh. Ikaw, hindi ko rin walang sabi ng kaibigan ko, siya daw. Hindi yun. Tatanungin ko kayo, meron ba tayo na encounter, naranasan? Ano ba naranasan natin? Nung ikaw yung nakarinig ng salita ng Diyos, sumagat ka kay Kristo, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, naligtas ka. Binago ng Lord ang buhay mo. Pwede mong gamitin yon na instrument para magpatotoo. Tama? Magpatotoo po kayo. Sa amin ngayon, meron kami programa sa church ngayon, bawat isa,